Gusto mo bang ipakilala kita kay nanay? Tanong ni Victor kay Jessica habang sila ay nasa cafe at nagmemerienda. Napatingin si Jessica sa kasintahan. Tumango ang dalaga. Oo naman. Gusto ko rin naman makilala ang nanay mo, Victor. Napabuntong hininga si Victor. Tiyak na matutuwa si nanay kapag nakita ka niya. Nagtatrabaho ang dalaga bilang cashier sa isang supermarket at supervisor naman si Victor. Umalis si Jessica sa poder ng kanyang magulang dahil kinokontrol siya ng mga ito. Kaya nagdesisyon ang dalaga na umalis at hanapin ang sarili. Tutol ang ina ni Jessica, ngunit pumayag naman ang kanyang ama sa desisyon ng dalaga. At sa isang supermarket sila nagkakilala. Ilang buwan ang lumipas nang sagutin siya ni Jessica. Ngayon ay 8 buwan na nilang magkasintahan, kaya gusto nang ipakilala ni Victor si Jessica sa ina. Excited na rin ako na ma-meet ang nanay mo, Vic. Hinawakan ni Victor ang kamay ng kanyang kasintahan at nagpasalamat. 2 araw ang lumipas at day off ni Jessica at Victor, at iyon ang araw na ipapakilala ni Victor ang kasintahan. Na makarating ang magkasintahan sa bahay ni Victor, nadatnan nila ang ginang na naglalaban ng damit sa labas ng bahay sa may tabi ng poso. Napatingin ang ginang sa kanila, lalong-lalo na sa kanya. Lumapit silang dalawa at nagmano kay Ana. Magandang umaga po, tita. Bati ni Jessica. Tumayo ang ginang at tumingin sa anak. Kasintahan mo, Victor? Tanong ni Ana. Tumango ang binata. Opo, Nay. Siya po si Jessica. 8 buwan na kami magkasintahan at nagbabalak na rin pong magpakasal. Nakangiting sabi ni Victor. Tinignan si Jessica ni Ana mula ulo hanggang paa. Supervisor ka rin? Umiling si Jessica. Hindi po, cashier lamang po ako, tita. Nagsalubong ang kilay ni Ana. Cashier ka lang? Hindi pwede na maging cashier ka lang. Galingan mo pa para maging supervisor ka. Noong nag-apply si Jessica, hindi niya nilagay na college graduate siya. Gusto niyang maranasan maging simple. Kahit papaano ay kaya naman niyang buhayin ang sarili. Ang daddy niya ang nagbabayad ng renta ng apartment. Nagyaya na si Victor na pumasok sila sa bahay at nang makapagluto. Bago kasi sila nagtungo roon, ay bumili sila ng ulam para sa tanghalian. Mukhang hindi ata ako gusto ng nanay mo, Victor. Kita ko naman kung paano niya ako tignan eh. Minaliit pa niya ang pagiging cashier ko. Malungkot na sabi ni Jessica. Hinuwakan ni Victor ang kamay ng kasintahan. Pasensya ko hindi kita na ipagtanggol. Sa susunod, ipagtatanggol na kita. Pangako yan. Ano ka ba? Ayos lang. Nasaktan lang ako. Hayaan mo na yun. Magluto na lang tayo. Nagtulungan ang magkasintahan. Hindi pa kasi gaano magaling sa pagluluto si Jessica dahil hindi naman siya pinagluluto ng kanyang magulang. May tagaluto sila. Nang matapos magluto sina Jessica at Victor, niyaya na nila si Ana para kumain. Kailan niyo ba balak magpakasal? Tanong ni Ana. Sa susunod na buwan na po, Nay. Maipon naman na kami. Baka sa West na lang kami magpakasal para makatipid. Tumango-tango ang ginang. Tinignan ni Ana si Jessica. Maging mabuti kang asawa ni Victor, Jessica. Ayaw ko ng buhay prinsesa. Alagaan mo ang anak ko at ituturing kitang manugang. Nagkakaintindihan ba tayo? Akmang sasagot na sana si Jessica na magsalita si Victor. Nay, mabuting kasintahan si Jessica. Hindi ko siya aayain ng kasal kung hindi siya mabait at masipag. Konting respeto naman sana sa girlfriend ko, Nay. Siya ang pinili ko kaya tanggapin niyo siya sa ayaw at sa gusto niyo. Matigas na sabi ni Victor. Tinignan si Jessica ng masama ni Ana, ngunit hindi naman ito nagsalita. Sabay-sabay na silang kumain.
Makalipas ang 1 linggo, pinoseso na ni Victor at Jessica ang kanilang kasal. Piling mga tao lamang ang imbitado dahil nagtitipid sila. Ayaw nilang gumastos dahil mas mahalaga ang kasalukuyan kaysa sa engranding kasal. Minsan nakakaramdam ng inis si Jessica dahil imbis na suwestisyon lang ang ibigay ni Ana, nangingialam ito sa desisyon nilang magkasintahan. Mabuti na lang at nandiyan si Victor para alalayan siya. Iniintindi na lang niya ang kanyang future biyanan. Hanggang sa dumating ang araw ng kasal ni na Jessica at Victor. Naging maayos naman yun hanggang sa matapos. Dito ka na magstay, Jessica. Kung maaari, mag-resign ka na rin para may mag-aasikaso kay Victor. Nagulat si Jessica sa sinabing yun ni Ana. Hapon yun at napagpasyahan nilang mag-asawa na bumisita kay Ana. Nangungupahan lamang sila ng apartment dahil mas gusto niya iyon kaysa makisama sa kanyang biyanan. Hindi man sabihin ni Ana, ramdam ni Jessica na hindi siya gusto ng biyanan. Po, pero okay na po kami sa apartment. Tinaasan siya ng kilay ng ginang. Jessica, nangungupahan kayo. Imbis na ipunin ninyo yon para kung sakali man na gusto nyong magkaroon ng anak, ay may madudukot kayo. Aba, mahal na mga bilihin ngayon. Nakuha naman ni Jessica ang punto ng biyanan. Kausapin ko po si Victor, Nay. Pagdating ni Victor, sinabi na agad ni Jessica ang suwestisyo ni Ana. Ikaw, gusto mo ba? Tanong ni Victor kay Jessica. Susubukan ko, Victor. Kapag hindi kaya, balik tayo sa pangupahan. Pwede kong gamitin ang ipon ko. Pumayag naman si Victor. Yun naman ang nagustuhan ni Jessica kay Victor. Nirerespeto nito ang desisyon niya. Isang gabi ay tumawag ang ama ni Jessica at kinakamusta siya. Alam na rin ng mga ito na ikinasal na siya. Balak niya kapag naging maayos na ang lahat, magpapakasal sila sa simbahan kasama na ang kanyang magulang. Masama ang loob ng ina ni Jessica sa biglaan niyang pagpapakasal kahit na alam naman nito na magpapakasal pa sila sa simbahan. Sinabi naman ng kanyang ama na mapapatawad din siya nito. Nilipat na ang mga gamit ni na Victor at Jessica sa bahay ng kanyang biyenan na si Ana. Nay, magtatrabaho pa rin si Jessica dahil kailangan namin mag-ipon. At anong gusto mo? Ako ang magtatrabaho dito sa bahay? Aba, hindi pwede, Victor. Hinawakan ni Jessica ang kamay ng asawa. Sige po, magre-resign po ako, Nay, para may kasama kayo rito sa bahay na mag-aasikaso. Nakangiting sabi ni Jessica. Hinahabaan niya ang pasensya para hindi sila mag-away. Maagang nagising si Jessica at nagluto ng agahan nila Victor. May sarili naman na silang lutuan sa may likod bahay. Paggising ni Victor, niyakap nito ang asawa at hinalikan sa batok. Matapos makapagluto ni Jessica, kumain na sila. Na makapasok sa trabaho si Victor, inihanda na niya ang mga labahin. Gagamit sana siya ng washing machine nang pigilan siya ng biyenan niya. Hindi mo na kailangang gumamit pa ng washing machine, Jessica. Sayang din ang kuryente. Mas malalabhan mo din ng maayos ang mga damit kung hand wash. Iyon lang at tumalikod na ito. Siya naman ay binanlawan na ang mga damit. Pagkatapos ay ibinabad at nagsimula ng labhan. Hindi niya makaya dahil hindi siya sanay. Lumapit sa kanya si Ana at tinignan ang ginagawa niya. Ngayon ka lang ba naglaba at hindi mo alam ang tamang paglalaba, Jessica? Nag-asawa ka ng walang kaalam-alam? Aba, kawawang anak ko sa'yo. Pasensya po, unika-iha po kasi ako kaya hindi po ako gaanong maalam sa paglalaba. Aba, buhay prinsesa lang. Baka naman ang anak ko pa ang naglalaba at nagluluto ng pagkain ninyo. Hindi naman po, hati po kami sa gawaing bahay. Nagtutulungan po kami, Nay.
Ayusin mong ginagawa mo, Jessica. Hindi pwede sa akin ang ganyan. Umirap si Ana at umalis na. Hindi napigilan ang luhang naglandas sa pisngi ni Jessica dahil sa masasakit na salitang binitawan ng ginang. Kasalukuyan na nagsasampay si Jessica ng mga sandaling iyon nang makarinig siya ng sigaw sa loob ng bahay. Si Ana ang sumisigaw. Nagmamadaling pumasok si Jessica, papasok ng bahay. Nakita niya ang biyenan na nakahandusay sa semento habang nakahawak sa balakang nito. Nilapitan niya ito. Anong nangyari, Nay? Nag-aalalang tanong ni Jessica. Tumawag ka ng tulong, Jessica. Sumasakit ang tagiliran ko. Mabilis sa lumabas si Jessica at humingi ng tulong sa mga kapitbahay. May 2 lalaki ang lumapit sa kanya. Iginiya naman niya ang dalaga sa loob ng bahay. Binuhat ng 2 lalaki si Ana at dinala sa tricycle. Sumakay na rin si Jessica roon. Pagdating sa ospital, kaagad na in-examine ang ginang. Nalaman nila na may bato ito. Nagpadala ng mensahe si Jessica sa asawa para sabihin ang kalagayan ng ina. Huminga siya ng malalim. Nakahold ang savings niya. Pribadong ospital pa man din ang pinuntahan nila. Wala na siyang choice kundi tawagin ang kanyang ina. Mabilis naman na sumagot si Judy, ang kanyang ina. Mabuti naman at naisipan mo pang tumawag sa akin. Akala ko nakalimutan mo na ako. Nagtatampo na sabi ng ginang. Humingi ng tawad si Jessica sa ina. Mom, nasa pribadong ospital ang biyenan ko at baka malaking halaga ang kailanganin namin dahil operahan siya. Kailangan ko po ng pera, Mom. Please, pakiusap ni Jessica. Pupuntahan kita dyan. Mag-usap tayo, anak. Hinantay muna ni Jessica na makarating si Victor sa ospital. Kumusta si nanay? Tanong ni Victor na makarating ito sa ospital. Hindi pa lumalabas ang doktor. Inooperahan siya. Victor, gusto akong makita ni nanay at on the way na siya patungo rito. Kailangan natin ng pera para sa operasyon ni nanay. Nakaramdam ng kaba si Victor sa sinabi niya ni Jessica. Paano kung hindi niya ako matanggap, Jessica? Matatanggap ka ni Ma'am dahil mag-asawa na tayo. At syempre, mabuti kang asawa. Kaya walang dahilan para hindi ka niya magustuhan. Naghintay pa si Jessica ng 2 oras hanggang sa makatanggap siya ng tawag na nasa isang restaurant na ang kanyang ina malapit sa ospital. Nagpaalam na siya kay Victor. Nagising si Ana na nasa isang silid na siya. Kaagad na lumapit si Victor na makitang gising na ang ina. Nasaan si Jessica? Tanong ni Ana. Malaki ang utang na loob niya sa manugang dahil kung wala ito roon, baka ano na ang nangyari sa kanya. Hindi na naituloy pa ni Victor ang sasabihin na biglang bumukas ang pintuan at pumasok si Jessica kasama ang isang ginang na nakapostura. Nagtatakang tinignan ni Ana si Jessica. Sino siya, anak? Nagulat naman si Jessica sa sinabi niya ng biyenan. Hindi niya inaasahan na tatawagin siyang anak ng ginang. Siya po ang aking ina. Nalaki ang mga mata ni Ana. Hindi akalain na nagmula ang manugang sa mayaman na pamilya. Kaya pala hindi ka marunong sa mga gawaing bahay. Kaya pala napakakinis ang balat mo dahil mayaman ka pala. Nagbaba ng tingin si Ana. Nahihiya siya kay Jessica. Akmang magsasalita na sana si Jessica nang sumingit si Judy. Binayaran na ni Jessica ang bill mo sa ospital. Nakita ko kung paano mo ratuhin ang anak ko. Malayo man ako sa kanya pero mainutusan ako na magbantay sa kanya. Kung hindi dahil sa kanya, baka ano na ang nangyari sa iyo. Mom, please. Ayos lang yun, Jessica. Tama nga naman ang iyong ina. Napakasama kong biyenan.
Imbes na tulungan kitang mag-grow, nilait pa kita. Hindi ko akalain na ikaw pa pala ang makakatulong sa akin. Maraming salamat anak at sana mapatawad mo ko. Puno ng pagsisisi na sabi ni Ana kay Jessica. Lumapit naman si Jessica sa biyenan. Hinawakan nito ang kamay. Ayos po yun. Natuto naman po ako. Pinapatawad ko na po kayo. Ina pa rin kayo ng aking asawa. Naiyak si Ana. Napangiti na lamang si Judy sa nakita. Napakabuti talaga ng puso ng kanyang anak. Mana sa ama. Humiwalay sa pagkakayakap si Jessica para makapag-usap ang magbalae. Nagkatinginan naman sina Victor at Jessica. Lumapit si Victor sa asawa at inakbayan, tsaka hinalikan. Salamat sa lahat, mahal ko. Nang mga sandaling iyon ay nag-umapaw ang saya sa puso ni Jessica. Dahil ayos na sila ng kanyang biyenan at mukhang magkasundo na rin sina Ana at Judy. Binigyan sina Jessica at Victor ng negosyo ni Judy. Bumili rin ang mag-asawa ng lupang pwedeng sakahan para mas makatulong sila sa mga kabaryo. Ayaw na rin kasing bumalik ni Jessica sa Maynila. Mas gusto niya roon at nilarespeto naman yun ni Judy. Naging payapa ang buhay na mag-asawa at binayayaan ng malusog na sanggol na babae. At dito na nga po nagtatapos ang magandang istoryang ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutang mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!